New Year's resolution ka na lang ba? Ay, sana naman, pumayat ako, sana naman, gumanda ako, sana naman, yumaman ako. Ang tanong, may ginagawa ka ba? Hi there, this is Singkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo naman, pagka New Year, may New Year's resolution. According to survey, 80% ng mga nag-New Year's resolution ay nabibigo pagdating ng Marso. Hindi dahil tamad, kundi mali lang ang pag-set ng goals. Kaya nga pag-usapan po natin kung ano po ang simple, doable na way para po tayo ay magkaroon ng matagumpay na New Year's resolution. Una, gamitin po natin yung 1-3-6 resolution method. Ano tong 1-3-6 na ito? Ito, 1. Dapat iisa lang ang iyong goal. Huwag mo pagsasabay-sabayin. O ano yung pinakamahalaga sa'yo? Mag-ipon ba? Magbawas ng utang? Magbawas ng timbang? O if not, mag-side hustle? O huwag mong i-overwhelm na sabay-sabay. Kaya nga wala tayong nagagawa kasi panay sabay-sabay. Number 1, pumili ka lang ng isa. Ano yung tatlo na mga habits na kailangan mo talagang baguhin? O kunyari, gusto mo talaga mag-ipon. O dapat challenge mo automatic weekly nag-iipon ka. Automatic savings weekly habit. Number 1. Number 2. Bawas habit. Ano itong bawas habit? Bawasan natin mga unnecessary gastos. Di ba? Dagdag. Ano yung dagdag? Dagdagan natin ang habit ng paghahanap ng income. Imagine mo automatic every week mag-ipon ka, magbabawas ka ng gastos, yung nabawasan mong gastos, lalagay mo sa ipon, dagdagan mo income, lalagay mo sa ipon. So tatlong habit na yan to support your goal na makaipon ka. And then last, 6. Anong 6? 60-day commitment. Huwag na 1 year. Tagal Gawin natin 60 days muna. Kaya nga meron kami 60-day ipon challenge, di ba? Kasi after 60 days, nagiging habit na siya. Kaya ulitin po natin para makamit po natin ang ating New Year's resolution. 1, 3, 6. Hindi to pantayan ng loto 1 goal. 3 habits. 6, 60 days. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Gumanda ang inyong New Year at magbago na tayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. 12 anyos na lalaki patay matapos masabugan ng iligal na paputok sa Maynila. Mga naitalang sugatan dahil sa pagpapaputok mahigit 100 na. Paglaganap ng ubo, sipon at trangkaso dahil nga ba sa isang panibagong strain ng flu virus, lilinawin mismo ng Department of Health. Ratifikasyon ng 2026 national budget tuloy na raw mamaya. Kakayanin nga bang malagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taon? Ang Mala Championship natapatan ng Converge at Barangay Ginebra sa PBA Philippine Cup quarterfinals kahapon. Pero sa huli, Ginebra ang nagwagi. At Manila's Finest, humakot ng parangal sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang, Mga baidian ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasiraan na nga ng sasakyan, pinatay pa. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang pahinante sa Zamboanga del Sur. Ang hinihinalang motibo, pagnanakaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Imbis na tulong, pagnanakaw at kamatayan ang inabot ng isang pahinante ng masirang kanilang delivery truck sa Zamboanga del Sur. Sa mabato at masukal na ilalim ng tulay na ito sa barangay Baklay, Tukuran, inabutang nakandusay ang 55 years old na pahinanteng si Antonio Ismayan.
Ayon sa kasama niyang driver, hapon ng December 26, nasiraan ang sinasakyan nilang wing van na may kargang mga melon pabuhol kaya kinailangan niyang maghanap ng tulong. Naiwan si Ismayan para bantayan ng truck pero laking gulat ng driver nang hindi naabutan ng kasama. Sa pagtulong ng mga otoridad, nahanap ang biktima sa ilalim ng tulay di kalayuan kung nasaan ang kanilang sasakyan. May na-recover din silang bato na may bakas ng dugo, ganun din ang kahoy na tila pinutol na posibleng ginamit umano sa pagpatay sa biktima. Nawawala rin umano ang bag ni Ismayan at iba pang personal na gamit. Kaya naman pagnanakaw ang nakikitang motibo ngayon ng mga pulis. Patuloy pang pangangalap nila ng ebidensya at mga CCTV footage. Ang pamilya ng biktima, hustisya ang sigaw para sa sinapit ng kanilang padre de pamilya. Sa mga may impormasyon kaugnay sa insidente, agad i-report sa malapit na police station. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Ngayong katatapos lang ng Pasko, iisa ang hiling ng isang ginang sa Pangasinan. Yan ay ang gumaling ang kanyang anak sa sakit na stage 3 cancer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Handang isang ina sa Villasis, Pangasinan na gawin ang lahat para sa anak na may cancer. Mag-iisang taon na mula ng tamaan ng pneumonia ang 12 anyos na si Rudyard Perlaza Jr. Doon na diskubri na may mas matindi pala siyang sakit. Sinabi sa akin ng father niya na kailangang i-chemo yung anak ko. Nagulat po ako kasi ang tagal po na panahon na hindi niya pinakita at pinakausap sa akin yung mga anak ko. Nagulat ako kasi bakit bigla na lang kailangang i-chemo yung anak ko. Nabalitaan na lang niya na sinugod sa ospital ang kanyang anak at kinailangang tanggalan ng tubig sa baga dahil hirap na ito sa paghinga. Ang sakit ni Rudyard, stage 3 germ cell cancer, kung saan may namumuong bukol mula sa reproductive cells na karaniwang nakikita sa bata. Kailangan po siyang operahan. Yun po ang sinabi sa akin ng doktor niya. Ang kaso nga lang po, masyado pong delikado ang kanyang operasyon. Kasi once na nag-bleeding po yung dun sa may part ng bukol niya, pwede niya po yung ikamatay. Yun po ang paliwanag sa akin ng doktor niya. Naka-admit ngayon sa ospital si Rudyard at sumasailalim sa chemotherapy para paliitin muna ang tumor bago siya operahan. Si Melita, pagtitinda ng barbecue ang pinagkakakitaan. Hindi raw ito sasapat para sa gamutan ng kanyang anak. Kahit na magkanda utang-utang ako, kahit na nangungulit ako sa maraming tao para lang maipunta sa ospital, mapakemo yung anak ko, mapacheck up siya. Yun po yung ginagawa ko kahit na nakakarinig na ako ng hindi magagandang salita. Humihiling po ko na sana tulungan niyo po ako kasi ako lang po yung kumakayod para sa mga anak ko. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Patay ang 12 anyos na batang lalaki habang sugatan ang isa pa niyang kasama matapos masabugan ng paputok sa Tondo, Maynila. Nakunan pa ng CCTV ang dalawang bata sa gilid ng bangketa nang mangyari ang pagsabog. Dead on the spot ang isa sa mga bata habang critical sa ospital ang kalaro niya. Sa imbestigasyon ng pulisya, posibleng sinindihan umano ng mga bata ang mga napulot na paputok kabilang ang isang malaking trianggulo. Sa Quezon City naman, iligal na paputok din ang pinaghihinalaang naging mitsa ng sunog sa Barangay Commonwealth kagabi. Halos 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na tumagal ng 3 oras. Sa Pangasinan, kinumpirma ng PNP na walang permit ang imbaka ng paputok sa sumabog sa isang residential area sa Dagupan. 2 ang patay sa pagsabog habang di bababa sa 4 ang sugatan. Habang papalapit ang bagong taon, parami rin ng parami ang napuputukan. Sa tala ng DOH, 112 na ang firecracker-related injuries sa buong bansa.
Samantala, bahagya ng tumaas ang presyo ng mga paputok at pailaw sa binansagang fireworks capital of the Philippines na Bukawi, Bulacan. Para sa detalye, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang bentahan dyan sa Bukawi? Cheryl, busy-busy na mga bilihan na paputok at pailaw dito sa Bukawi, Bulacan. At kahit nga tumaas ang presyo nito, hindi alintana ng mga mamimili yan. Pinakamabenta pa rin ang aerial fireworks o pailaw na 16 shots na kulang-kulang 1 minuto ang tinatagal. Aabot na ngayon sa 1,000 piso ang kada kahon yan mula sa dating 800 pesos lamang. Habang yung mga fountain, nasa 100 hanggang 1,000 piso, mas mataas na rin daw yan ng 20 hanggang 50 pesos kumpara sa presyo noon. Ganito rin yung iminahal ng mga luces na nasa 50 hanggang 80 pesos kada piraso na. Mabibili rin ng mga quitties na aabot sa 1,200 ang kada bundle. Pati ang mga sentro ni Judas at yung smaller version nito na higad na nasa 130 hanggang 1,000 pesos. Maya't maya naman ang pag-iikot ng mga pulis sa mga bilihan na paputok para mamahagi ng mga polyetos o flyers. Target nilang mabalaan yung mga namimili patungkol sa mga ipinagbabawal na paputok. Kasabay na rin ang pagbabantay ng mga otoridad ang pagsigurong nasusunod ng kada tindahan yung may nakaredy na drum ng tubig oras naman na kailanganin. Kapansin-pansin din na marami-rami naglalako rito ng mga alternatibo sa paputok gaya ng mga turotot na may iba't ibang disenyo gaya ng parang baril-barilan. Nasa 100 hanggang 200 pesos ang presyuhan yan na pwede pa naman daw tawaran. Cheryl, di ko lang kung naririnig ninyo, no? Merong mga umaalingongaw na fire truck din dito sa lugar para nga magbabala sa mga nagtitinda patungkol din para maiwasan itong mga sunog na maaaring mangyari. Wag naman sana kapag ganitong maraming mga binibentang mga paputok. Sabi ng mga nagtitinda rito, pinaka dumadami daw talaga yung mga tao rito simula mamayang gabi at hanggang umaga na yan ng December 31 para naman sa mga last minute na mga buyers ng mga paputok at pailaw. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Isang bagong mutated strain ng influenza A na tinatawag na subclade K o super flu ang mabilis na kumakalat sa iba't ibang bansa. Nagbabala rin na ang mga eksperto na maaari itong magdulot ng mas malubhang sintomas lalo na sa mga bata at matatanda. Kaugnay niyan at iba pang issue sa kalusugan, makakasama natin si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at Happy New Year sa inyo at mga taga-subaybay. Happy New Year po. Kaso, happy nga ba ang pagsalubong ng New Year? Lalo na't ito pong mga tinatamaan ng flu ngayon. Ano, Sec? Kami lamang po sa bahay, nadali na. Pero nakatapos din. Pero, Sec, ano ba yung kasalukuyan ngang assessment ng DOH dito nga po sa banta ng super flu sa Pilipinas? Well, wala pa dito sa Northern Hemisphere yung influenza A, H3N2, subclade K. Yun ang pangalan ng kumakalat ngayon sa Estados Unidos, sa Europa at sa United Kingdom. At medyo naiiwasan niya yung epekto nung nagpabakuna. So apparently yung mutation niya, naalala niyo yung COVID-19, ganun din, nag-mutate. So itong bagong mutation na to, nakakaiwas dun sa kahit bakunado. Kaya nako-confine yung mga pasyente. So medyo marami ang cases nila ng flu sa Estados Unidos. Binabantayan natin dito, tumataas din ang ating flu season pero yung H3N1 nakasama yon dun sa Southern Hemisphere na bakuna na binibigay natin. So wala pa tayong reports na ganyang cases and ang takot ko lang syempre, may mga nagta-travel, nagpupunta ng Northern Hemisphere, abroad at pwedeng mag-uwi ng virus na yan. But so far, ang sinasabi po natin ay wala pa tayo na naitatalang kaso nito dito sa bansa. That is correct. Wala pa tayong natatala at babantayan natin kung dadami yung cases na H3N1 subclade K ang tawag doon. At para lamang din po malinaw ulit, Sec, ay wala tayong dahilan para mag-panic pa sa ngayon. Walang dahilan para mag-panic pero mag-a-advise pa rin ako ng precautions, no? Nagpa-party tayo, nagkikita-kita. Kung kayo may ubo, may sipon, maglagi na lang sa bahay. At kung uubo at sisinga, kailangan cough etiquette, i-cover niyo yung face niyo. Huwag kayong pumunta sa mga public na, ano yung tawag dito, sa mall or sa
kainan or kaya sa party. Ano po yung malinaw na pagkakaiba, Secretary Herbosa, ng sintomas ng super flu kumpara nga sa ordinaryong trangkaso o COVID-19? Well, pareho din yan, no? Yung COVID-19, kasama yan dun sa tinatawag naming influenza-like illnesses na minomonitor ng ating Epidemiology Bureau. So yan, coryza, yung COVID-19, yung influenza A, influenza B, at iba pang acute respiratory illness. So ito nag-i-spread lahat by airborne, no? Pag naubuhan ka, nagsalita ka, pwede mo makuha ito. Ang dangerous ito ay yung ating mga elderly, mga senior citizen, Cheryl, at yung mga may comorbidity, may ibang sakit, may cancer, nagda-dialysis, sila yung magiging serious pag na-infect sila nitong mga influenza bugs na ito. Sabi nyo nga po, ito yung mga high risk. Ang tanong, Correct. epektibo pa rin po ba yung kasalukuyang flu vaccine laban po dito sa super flu? Well, yung super flu, parang yun yung naiiwasan yung immunity na binibigay nung vaccine na binigay nila sa Northern Hemisphere. Iba ho kasi yung bakunang binibigay nila sa Northern Hemisphere sa mga may winter. Dito sa atin, sa Southern na mas mainit ang panahon. So magkaiba kasi yung strain. Pinipredict yan ng World Health Organization at mga expert kung ano yung most likely. Itong subclade K, nag-mutate ito. And kagaya nung dati, ito yung umiiwas doon sa mga antibodies ng binibigay na bakuna. So dumami yung cases nito. May plano po ba ang DOH na magpatupad ng mas mahigpit na surveillance o health advisories kaugnay nga po nitong banta ng flu ngayong season? Well, we continue to have the surveillance. Yung flu, meron tinatawag na GSAID, yung Global Initiative ng Surveillance for this influenza illnesses. Nagre-report tayo dyan. At tayo, nag-random sample tayo ng mga flu cases natin, lalo na yung mga na-serious na ospital, para malaman natin kung anong variant yung nakikita natin. And ginagawa yan sa RITM. Oo nga po. So, paano natin malalaman yun, Sec? Kasi nga po, pag-usapan natin yung mga senyales, sintomas, pareho lamang. Pero paano natin masisiguro at nakakasiguro pa rin tayo ngayon na hindi pa nakakapasok itong variant na ito, itong strain na ito, dito po sa ating bansa kung halos pareho lamang naman yung mga senyales, sintomas. Hindi din naman natin lahat yan itetest, di ba? Kung anong strain ang tumama. Hindi lahat. Hindi lahat Opo. tinetest kasi mahal yung testing, Yes. yung sequencing para ma-identify mo yung subclade niya at saka yung variant niya. Pero pareho rin ang treatment. Whatever it is, kahit anong subclade, pareho lang naman ang treatment niyan. Supportive treatment, kung magkaka-secondary infection, bibigyan ng antibiotic. Ang binabantayan dyan, yung elderly and with comorbidity kasi pwedeng mamatay, ma-ICU. So yun yung problema nila sa ibang bansa. Marami silang mga senior citizen. Kung ikaw ay bata, most likely magkakasakit ka a few days, pagkatapos babawi ka na at magaling ka na uli. So far po, yung mga kaso natin ng flu po dito sa bansa ay gaano na po rin karami? Ano po ang update? Alarming po ba yung numero? At may mga naitala na po ba, lalo na sa mga seniors po natin na namatay because of this flu, this season? Cheryl, ang flu season natin hindi during December. Ang flu season natin during the rainy season. Okay. Baliktad tayo. So, habang winter, doon nagkataas ang flu. Tayo naman, habang summer sa kanila, tag-ulan dito, doon dumadami yung flu season natin. Kaya yung flu vaccine natin, binibigay natin yan April, May. Meron pa rin mga flu cases, of course, kasi all year round yan. Pero mas binabantayan ko yung mga nasabugan ng mga paputok na bata Yeah. at saka yung mga acute heart attack at saka mga acute stroke. Yun ang mga binabantayan natin ngayon. Handa po ba ang mga ospital natin at health facilities sakaling tumaas po ang flu cases? At may nakikita po ba tayo kahit na hindi flu season ngayong December, nakakakita pa rin po ba tayo ng pagtaas sa bilang? Cheryl, hindi lahat ng flu cases kino-confine. Yun lang serious na admittable ang kailangan i-confine. So kung ikaw ay may comorbidity or matanda at pwedeng magkaroon ng secondary infection, yan lang ang i-recommend ma-confine. Pagka regular flu, sa bahay lang ginagamot yan. Pero siguro po hindi natin maikakaila, no, Sec, na
Kagaya nga po sabi ko sa amin sa bahay, talagang nadali kami, buong bahay pero nakarecover na po ang lahat. Self-limiting naman, nakaka-recover ka naman ng on your own basta tugunan ng tama, di po ba? Yung mga gamot for flu. Yeah, ang key dyan, wag mo ikalat. Kasi kahit nasa bahay, may isang magkasakit, dapat mag-isolate siya. Natutunan na natin how to isolate, self-isolate, mag-wear ng mask, wag ka ma-infect na ibang kasama sa bahay. Lalo na kung may kasama ka sa bahay na may edad or immunocompromised, may cancer, may kidney disease. Dapat mag-iingat ka talaga at magsuot ng mask kung ikaw yung infected. So very important ka, no? Let us not spread the virus. Kailangan kung ikaw bata, nagpa-party ka, nakuha mo yung infection, once masama na pakiramdam mo, magkulong ka na sa kwarto, mag-self-isolate ka na at mag-mask ka kung kailangan mo makihalubilo. Bago ko po iwanan itong isyong ito, siguro huli, paalala po, sabi nyo nga, binibigay natin yung vaccine ay bandang April and May. Dun sa mga iba, pwede pa ba? Kung hindi sila nakakuha ng flu vaccine, can they still get and be protected? Yes, available naman ang mga vaccine sa ating mga ospital. Pwede naman magpa-vaccinate. Lalo na elderly natin binibigay ang vaccine. Hindi lahat ng tao binibigyan ng flu vaccine. So we give it to the immunocompromised and the senior citizen. Puntahan ko na po yung ibang issue. Puntahan ko, Sek, yung zero balance billing na kasalukuyang ipinatutupad po sa mga DOH-run hospitals. So far, magmula po nung nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos doon sa SONA niya about the zero balance billing, kumusta ang implementasyon ngayon nito, Sek Ted? Well, as of November, yung last month's report, over 1,078,000 patients na ang napauwi sa DOH hospital na zero ang kanilang binayaran. Wala, zero balance billing o bayad na ang bill nila. So as high as 2.7 million yung isang bill ng a couple of patients na nalaman ko. Pero on the average, nasa 40 to 50,000 ang cost namin sa mga nadi-discharge namin na pasyente. Although may mga extremes, yung very sick, tsaka na ICU at matagal sa ospital, yun siyempre milyon ang gastos doon. And then nalaman namin ang zero balance napapatupad sa pamamagitan ng budget ng Department of Health, yung aming sweldo sa doktor at nurse, yung operating expense na pambili ng gamot at supplies, at yung PhilHealth reimbursement at yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. So nadinig ko na sa BICAM, mukhang nagpasok sila ng proviso na mag-extend tayo ng zero balance billing sa ibang local government unit hospitals, sa ibang public hospitals. So titingnan ko kung ano yung budget na binigay at kung maipapagkasya to o ito ay ibibigay lang sa mga level 3 at level 2 the LGU hospitals. Okay. So far po, maganda yung pagpapatupad. We've been hearing also sa mga ilang nagsasabi na oo nga, wala silang nabayaran. Pero may natatanggap po ba kayo ang DOH na reklamo kaugnay sa paniningil pa rin sa ilalim ng zero balance billing? Well, ang karamihan ay misinformation or misunderstanding, no? Yung iba gusto nila magbayad ng private room tapos magkuha ng zero balance. Hindi po kayo makakasama sa zero balance kung kayo ay kukuha ng single room or private room. Excluded kayo kasi may bayad ang pinasok nyo or pay. Kailangan nasa ward or basic accommodation kayo or shared accommodation para mabigyan ng zero balance billing benefit. Sek, nandoon po ba yung challenge, hamon, na gusto nga pumasok sa zero balance billing pero hindi na ma-accommodate kasi puno na yung mga basic accommodation? So ang ginagawa namin dyan, nakikipag-tie up kami sa iba't ibang ospital, sa LGU hospital nga, para tulungan yung pasyente with medical assistance funds para ma-zero balance din sila sa paglilipatan nilang ospital. At klaruhin po natin, marami pa ring nalilito po dito, Sek, dahil hindi lahat ng government hospitals ay DOH run, di po ba? Tama po yan. 83 lang ang Department of Health Hospitals. Ito yung pinakamalalaking regional and medical centers. Sa Metro Manila, 17 po ang ating public hospitals kasama ng 4 na GOCC or Government-Owned Controlled Corporation, yung Heart Center, Lung Center, Kidney Center. Lahat po yan pinatutupad ang zero balance billing. Ngayon, maraming ospital,
pinatatakbo ng city mayor or ng provincial governor. Ang tawag dyan, LGU-run hospital. Pampublikong ospital din siya, pero hindi po Department of Health nanggagaling ang pondo nila sa lokal na pamahalaan. Yung ibang lokal na pamahalaan nakakapagpatupad ng zero balance. Ito yung mga mayayaman at matagal ng polisiya to. In fact, nauna yung ibang LGU sa zero balance billing basta tagarong ka sa nila, sa LGU nila. Pero yung karamihan nahihirapan, may PhilHealth at meron pang tinatawag na out-of-pocket o copay na babayaran yung ating pasyente. So ito yung gusto nating matulungan sa General Appropriations of 2026. Nagsugo kami ng ilang mungkahi. Mukhang ang nadinig kong naaprubahan ng BICAM ay 1 billion ZBB support fund to LGU Hospital. So hindi ko pa nababasa yung proviso, pero titingnan natin yan at bago mapirmahan ng Presidente, I'm sure tatanungin ako kung ano ang implementation yan. So isa po ito doon sa mga konkretong plano po ng DOH para mapalawak nga itong zero balance billing sa kagaya po yung kaninang na-mention nyo, Sec, yung mga dahil nga 83 to 87 lamang yung DOH-run hospitals, ay you're considering para mas maraming mga kababayan natin na makinabang at matulungan ay LGU hospitals na levels 2 or 3. Correct. Kasi yung level 2 or 3, ito yung mas serious yung pasyente. That means yung PhilHealth, maliit na lang yung contribution. Yung level 1, okay yon. Yung PhilHealth case rate ay sapat para mapatakbo yung level 1 hospital. Pero pagdating mo sa level 3 hospital, ito na yung mga complicated na kaso, mga operation, mga cesarean section. Kung minsan kulang talaga yung PhilHealth reimbursement. So hirap yung LGU ipatupad yung zero balance. So dito papasok yung zero balance billing support fund to LGU. I think nag-allocate ang BICAM ng 1 billion para dito. And tingin ko kulang to, no? Sa dami ng LGU hospital. So ang feeling ko, uunahin ko yung mga LGU na probinsya na walang DOH hospital. May 36 po nun. 36 na LGU hospitals. Malayo, pupunta ka pa sa ibang probinsya para makakuha ng zero balance sa DOH. So unahin kong tulungan yung mga hospital doon sa probinsyang walang DOH hospital. At ibinungkahi din po ng DOH na ilaan ng 80% ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFIP program para ponduhan po ang zero balance billing. Paano po ito makakatulong? Malaking tulong yan kasi mga 30% ng ating gastos sa ospital, sa DOH hospital, sinasagot ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Pero yan yung hatian yan, porsyento yan, isusulat natin yung implementing rules niyan para malinaw ang paggamit. Kulang, no? Cheryl, para malaman nyo, kulang talaga yung pondo, there will be some level of copay, yung may ilalabas pang out-of-pocket ng ating mga pasyente, lalo na kung magpupunta sila sa private hospital at sa LGU hospital. Sec, una nyo na pong tinanggihan yung panukalang ilipat yung pondo ng MAIFIP sa PhilHealth dahil nga sa delay sa bayad. Attached agency naman po ito ng DOH, yung PhilHealth. Hindi po ba ito pwedeng gawan ng paraan sa loob ng departamento para matiyak na hindi maaantala ang bayad? Or meron naman po o may pagbabago na sa bilis ng pag-release ng pagbabayad ng PhilHealth ngayon? Narinig ko yung mungkahi na yan pero hindi naintindihan ng mga nagmungkahi. Kaya na-develop itong Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Fund ay dahil kulang nga yung binibigay ng PhilHealth. Kung ibibigay mo sa PhilHealth, edi kulang pa rin. Saan tayo kukuha ng pondo? So tama yun, nasa pondo siya under pangangasiwa ng Department of Health para makatulong sa DOH hospital, pasyente na nagpunta sa DOH hospital, pasyente na pumunta sa LGU hospital, at ngayon pati mga pasyente na napulitan pumunta sa private hospital. So malaking tulong yan. Pag nilagay natin sa PhilHealth yan, idideposito na naman sa bangko yan. Hindi natin makukuha yan. Para po doon sa mga pasyenteng hindi nakakonfine sa DOH hospitals, ano po ang maaasahan nilang tulong habang hindi pa saklaw nga ng zero balance billing yung mga ospital kung saan sila nagpapagamot? Bilang chairman of the board ng PhilHealth, pinatataas namin ang benefits ng PhilHealth
yung benefit packages ng bawat sakit. Tinaas na namin yung case rate, yung heart attack, yung dialysis. Matagal lang, Cheryl, yung proseso kasi inaaral na hindi malugi ang PhilHealth pag nagtaas ito ng benefit packages. Pero malaki na ang tinaas namin, sa 80% ang pagtaas ng several case rates. Pagkatapos itong mga other cases, patuloy kaming nagtataas. Kasi mag-a-adjust tayo dyan. Ang problema, Cheryl, tumataas din ang gastos ng gamot, ng supplies, ng ospital, ng doktor. Lahat nagtataas. So naghahabol ang PhilHealth. Kahit nagtaas siya, mataas din yung, meron ding increase or inflation sa supplies ng gamot. Yes. In a way, naparamdaman ko naman din po yung pagtaas ng benefits. I was recently admitted. I had to do emergency endoscopy and colonoscopy. And parang 30% of my bill was shouldered or covered by my being a PhilHealth member. Ay, very good. Yan ang estimate namin, no? As of now, between 30 to 40%. Siguro nag-private hospital ka, kaya 30%. Kung nasa public ka dyan, or kung nasa DOH hospital, wala kang babayaran. Pero of course, you went to the private hospital. So, meron kang tinatawag na out-of-pocket of your own. So, yun lang, 30% lang nung cost. Mas mahal kasi talaga sa private hospitals. Kasi walang subsidiyan ng pamahalaan yan. Capital outlay yan nung naghahanap buhay ng pagpatakbo ng ospital. In a way, expected naman po na may out-of-pocket because it's private. But Correct. I was kind of surprised but happy na, ganito na pala, tumaas na pala yung coverage. Mararamdaman. Unlike before, hindi mo mararamdaman yung naibawas ng PhilHealth. This time, Cheryl, I must admit, Sec, naramdaman ko po. Good. Cheryl, ang goal namin, mapataas to about 60 to 70% ng healthcare cost mo sa ospital, sa private hospital, ang suporta ng PhilHealth. Pag nagawa natin yun, masasabi kong universal health coverage na tayo. Kasi yung middle class, yung ating mahihirap, matagal na nating na-cover. Kasi no balance billing sila, matagal na. Pero yung taxpayer, like you, Cheryl, I'm sure you pay a lot of tax. Gusto mo naman na pag na-hospital ka, the state will also subsidize your illness. So mapaakyat ko yan from 30 to 50 or 60% before the term of this president ends. We will be very happy kasi yan ang layunin ng Universal Health Coverage or UHC. Siguro po. Ano ang target? Kasi, Sec, before, sasabihin ng marami, siguro isa na rin ako noon, ba't pa ako magbabayad ng PhilHealth? Di ko naman nararamdaman. Magkukuha na lang ako ng HMO ko, doon ko na lang ibubuhos. Pero this time nga, it's good na nararamdaman po natin. Pero sabi nyo nga, target nyo 50 to 60%. Ngayon, nasa 30 to 40%. Ano po maasahan natin sa 2026 na pwede? I mean, hindi siguro natin maabot agad-agad yung 60 na gusto nyo, pero makakaasa ba tayo ng mas malawak, mas magandang coverage po bilang PhilHealth members? Well, yung ating mga middle class, for example, the working class, may na-meet ako doon sa NKTI. Nagkaroon siya ng cancer at hindi siya nagpa-opera sa private hospital. Kaya niya magpa-private hospital. Pero nagpunta siya sa National Kidney and Transplant Institute, 0 ang binayaran niya. Kaya happy-happy siya nung ini-interview ko siya. So maraming kababayan natin hindi pa alam, pumila lang siya sa outpatient ng NKTI dahil mahal nga yung hinihingi sa kanya sa private, 500,000. Ang nagastos sa pag-opera sa kanya, 250,000, pero ang bill niya, 0. Wala siyang binayaran. Tapos maganda rin daw yung accommodation, parang private din, sabi niya, so wala siyang reklamo talaga. So we're improving both supply side and demand side. Next year, ilalabas namin yung diagnosis-related group reimbursement, DRG. Ito, mas mataas ang ibibigay pa kung mas serious ka. So ito yung mga changes na aabangan natin. Yung ating gamot package, yung 20,000 per member for outpatient medicines. Mapapalawak natin. NCR pa lang ngayon, Cheryl. Pero next year, palalawakin na natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Naku, malaking benefit din yan sa ating working class and middle class Filipinos. Ako, kabibili ko lang ng mga gamot ko. Umabot ako ng 8,000
yung ating maintenance, ganyan po Maintenance, talaga. correct. Oo, I babasa feel ko lang you. dito. Nakaka-relate po ako dyan. Pero, Sec, puntahan ko lamang po, may isang concern lamang po. Yung sa mga DOH-run hospital, katulad po ng Tala, ang Tala Yes. po ay DOH-run hospital. Nagkaroon po ng emergency, kailangan, hindi nila ma-accommodate because walang gamot. Kahit na zero balance billing, pero kulang ang gamit. Ano po ang magiging aksyon ng DOH for the coming year para masiguro na oo, DOH run hospital, pero zero balance billing nga, pero kulang-kulang naman ng gamot, na makakasiguro na hindi kailangang bumili pa ng pasyente sa labas ng ospital para matugunan po ang kanilang pangangailangan. I'm glad sinabi mo yan, Cheryl, kasi kinuwento na rin to sa akin ng kapwa doktor ko na ganyan yung problema ng pasyente niya. Nauubusan ng supplies ang aming DOH hospitals ng gamot. So napapabili pa yung pasyente. So may out-of-pocket din. Tapos pag nagbayad daw yung PhilHealth, tsaka sila babayaran. So ang utos ko sa aking mga director, medical center chiefs, ay gawing more efficient ang aming DOH hospital. Alam nyo kasi yung problema namin sa procurement, bibilin mo yung supply for 3 months. Usually in the first 2 months, ubus na yan. Lalo na ngayon, nag-zero balance billing ako, nagkaroon kami ng 20 to 30% increase ng pasyente sa DOH hospital. So talagang yung supply namin mauubos. Pag naubos yan, unfortunately, meron kaming ginagawang consignment. Unfortunately, parang kino-question ito ng Commission on Audit. So aayusin pa namin yan to make sure na laging may gamot at yung bibili na lang yung ospital, sisingilin na lang sa PhilHealth para hindi na sisingilin yung pasyente. That's good to know po. Kasi minsan, pag walang gamit, kunwari for dialysis, walang gamit, Correct. napipilitan po. Minsan hindi rin po pumapayag na sila ang bibili ng gamit at doon pa rin magpapa-ospital. Ang ginagawa po ay ilipat ng ibang ospital. But we should understand din naman na yung mga kababayan natin, syempre pupunta sila kung saan sila malapit, hindi po ba, Sec? Correct. Oo. And that's what we want. No? Gusto natin mapalapit, maramdaman ng mamamayan ang kalusugan at number 2, mapalapit sa ating mga mamamayan. So, yan ang nakikita ko ngang problema. 82 provinces, 36 walang DOH hospital. So, malayo siya. So, kahit sinabi kong zero balance sa lahat ng DOH, marami paling Pilipino hindi nakakakuha ng zero balance. Napipilitan magpunta sa private hospital na medyo mahal. May plano po ba ang DOH? Sabi nyo nga, 36 ang wala pang DOH-run hospitals. Magdagdag po ng DOH-run hospitals pa? Ang ginawa namin, nagtayo kami ng tinatawag na Bagong Urgent Care and Ambulatory Services Center. Ito yung mga, para siyang hospital without the bed. So everything you find sa hospital, CT scan, X-ray, ultrasound, lab test, doktor, specialista, operation, pwede, basta uuwi ka lang. So yung mga outpatient na gawa namin, we now have 60 of those all over the country. So 83 hospitals plus 60 bukas. Tapos meron pa kaming programa, yung Purok Kalusugan, wherein our teams go to Purok barangay by barangay, nag-o-offer ng primary care, laboratory testing, para hindi na pumunta yung mamamayan sa malayong ospital. That's good to know. Pero siguro po ay napapahaba tayo, Sec, pero marami na po. Pasensya na po. Marami sa mga kapatid natin ang naghahanda ngayon sa pagsalubong sa bagong taon. Correct. At ngayon pa lamang, before po tayo pumasok on air, may naiulat po kami na dalawang magkalaro na sabugan ng Yes. triangulo, namatay ang isa, critical yung isa. May mga naiulat na nga po pang iba pang firecrackers-related injuries. Ano po ang latest na datos ninyo rito, Sec? Well, ang datos namin, about 112 cases reported in our Sentinel sites. Select hospitals lang to, no? I think it's about 39 hospitals na nagre-report sa amin. So it reflects na madami kabataan between 5 to 14 years old. So ang payo ko, legal man o illegal, hindi dapat hayaan ng kabataan maglaro ng paputok. Hindi laruan ang paputok, lalo na yung quitis, yung boga, yung 5-star. Ang lalakas na paputok niyan. At yung cases na nakita ko, may bata na walan ng hintuturo at hinlalaki. Yun ang kailangan mo para magsulat. Permanent na yon pag nagkaroon ka ng hand-related fireworks injury. So,
paalala yan, patulong tayo sa ating mga magulang na paalalahanan yung mga kabataan. And media can help me a lot to actually spread the word na huwag hayaan yung mga bata. Pangalawa, huwag din hayaan yung mga lasing na magpaputok. Kasi kung uminom at hahawak ng paputok, no din yan. And of course, manood na lang tayo ng community-organized fireworks display. Malayo, masaya, safe, at everybody will be happy. So yun ang importante, no? Hindi rin natin gusto nagpapaputok sa bahay-bahay kasi baka yung kapitbahay mo may asthma, may hika, may COPD at hirap na hirap po yan, ma-hospital pa yan. Panguli, Sec, ano po ang ating iiwang mensahe ngayong 2025 at sa pagsalubong sa 2026 mula po sa DOH para sa mga kababayan po natin? Well, ang pinakamalaking programa natin yung Zero Balance at gusto nating mapalawak pa ito sa lahat ng pampublikong ospital at pati doon sa charity ward ng private hospital. So I hope we can do this. Ang PhilHealth, palalakasin natin with better benefit packages. And we have to make sure that every Filipino is healthy. Kaya tamang pagkain, bawal ang maalat, matatamis, matataba, mamantika, ehersisyo araw-araw at disiplina sa katawan. Huwag mag-alcohol, huwag mag-vape, huwag mag-sigarilyo at huwag mag-droga. Yan ang advice ni Secretary Ted. Marami pong salamat in advance. Happy New Year, DOH Secretary Ted Herbosa. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Fully booked na ang maraming biyahe sa Cubao Bus Terminals. Para sa update magbabalita live si Mobile Journal, Ray Vicente. Ray, ano-ano itong mga fully booked na biyahe? Cheryl, dito sa Cubao Bus Terminal ay fully booked na ang mga biyaheng panorte tulad ng Lingayen at Bolinao, Pangasinan, maging ang Baguio. Sa kabilang terminal naman ay fully booked na rin ang biyaheng pa-south papuntang Daet at Albay. At Cheryl, kumpara nga nung isang linggo nung kasagsagan ng Pasko ay mas kakaunti nga ang tao ngayon ng mga pasahero. So, papakita ko ngayon ang kasalukuyang sitwasyon. Kung makikita nyo, may mga mangilan-ngilan pa rin na pasahero pero mapapansin natin yung mga bakanteng upuan. Pero kahit ganun daw ay nasa libo pa rin naman daw ang pasaherong inaasahan na pupunta ngayong araw. Ayon sa mga bus companies kasi Cheryl ay peak daw talaga ng dami ng pasahero nung kasagsagan ng Pasko at kahapon. Nung isang linggo daw kasi, nagsimula na magsiuwian yung ating mga kapatid, habang ang ilan naman ay babalik lang daw sa kanilang probinsya pagkatapos kahapon. Ayan, makikita nyo, mas kakaunti na ngayon. At dito naman, sa banda dito, ay yung mismong entrance ng terminal. At Cheryl, kahit kakaunti na nga ang tao rito ay syempre mahigpit pa rin ang seguridad ng mga security personnel at paulit-ulit nilang pinapaalala yung mga pinagbabawal paggamitan tulad ng matatalim na bagay at mga flammable items. Sharing yung mga alagang fur pets naman natin ay pwede naman siguraduhin lang daw ay talaga nasa cage pati may suot na diaper. Sharing, ipakita na rin natin sa ating mga kapatid yung kasulukuyang sitwasyon ng kahabaan ng EDSA dito sa may Cubao, no? So, ito yung southbound. Ayan. At makikita naman na tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga sasakyan. Medyo naiipit lang doon sa intersection, pero wala naman tayong namamataan na mabigat na trapiko dito sa kahabaan ng EDSA. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ray Vicente. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nag-anunsyo na rin ang ilang bus companies na punuan na ang kanilang mga biyahe simula bukas. Para sa update magbabalita live si Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, ano-ano na ang mga biyahe dyan? Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa BITX. Pero ilang bus company na nga ang nagdeklara na fully booked na sila mula bukas hanggang December 31. Yan ay mga biyahe papuntang Masbate, Bicol at maging yung mga tawid dagat na papuntang Visayas at Mindanao.
Doon naman sa mga papuntang norte, gaya ng back to normal na nga daw sila, no? Gaya ng mga Baguio, Pangasinan at La Union. Ito kasi yung mga lugar o mga destinasyon na nagsisiuwian na o nagsisipalikan na ang mga pasahero mula sa mga probinsya dito sa Maynila. Pero Cheryl, as of the moment, no, ayon sa pamunuan ng PITX, nakakumpiska sila ng 409 confiscated items mula sa mga pasahero dito mula noong December 19 hanggang kahapon, December 28. Kaya naman may higit pa rin ang kanilang paalala na iwasan na ang magdala ng mga pinagbabawal na gamit gaya ng mga gunting, mga kutsilyo, cutter at maging mga explosive items gaya na lang ng mga butane at yung mga pambuto. At kayo kapag naman daw natsepuhan yan, automatic kukumpiskahin nila yan. Ngayon, Cheryl, ito ang sitwasyon ngayon sa isang big area or sa mga gate dito sa PITX. So, may kita mo, Cheryl, tuloy pa rin yung pagdagsa ng mga kapatid nating babiyahe ngayon at hahapon nga para dito sa bagong taon. At ito yung mga biyahe papuntang Bicol at halo-halo na papuntang Bicol at mga bus na papuntang Visayas. So dito yung standby area nila. Yung paramihan naman sa kanila dito ay mga scheduled trips na. So hinihintay na lang nila yung mga bus na bumating at sunduin sila at para may natin sila sa kanilang destination. Doon naman sa kabilang banda, Cheryl, meron na mga humahaba na rin ng pila doon sa mga biyahe papuntang Batangas, papuntang Quezon Province, no, dahil medyo na-traffic daw yung mga bus, no, na susundungan sa mga pasahero ito. Kaya naman yung pila doon ng bus tickets talaga namang humahaba. At inaasahan nga nila na magpipick pa itong mga pasahero na dadagsa dito sa PITX mula bukas o mamayang gabi hanggang bukas. At inaasahan din nila ang pinaghahandaan na rin nila yung mga pagbabalik naman ng mga pasahero mula sa kanilang probinsya pabalik dito sa Maynila. Yan na muna ang update dito sa PITX. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera. Samantala sa Divisoria, mabenta na ang mga pampaingay sa bagong taon tulad ng torotot. Para sa update live na magbabalita mula sa Maynila, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, dagsa na nga ang mga mamimili dito sa Divisoria para makapamili ng mga bagsak presyong pampaingay ngayong bagong taon, partikular na nga itong mga torotot. Makikita nga dito sa aking likuran ay meron tayong ditong mga stall ng torotot pero hindi pa yan dyan nagtatapos, Cheryl, no? Dahil dito sa aking harapan, meron ding mga nagbebenta ng torotot. Makikita naman natin na ang dami ring dumadagsang mga tao. At nakapalibot yan dito sa Divisoria na puro mga torotot mga binibenta dito. Iba-ibang klase yan, Cheryl. Meron mga gawa sa plastic, gawa sa karton. At ang dami pa rin namimili hanggang sa ngayon. Yung iba ay bumibili ng para sa kanilang gagamitin sa bagong taon at meron naman na ibebenta yung mga nakukuha nilang mga wholesale na torotot. At para naman sa mga presyo, ipapakita ko sa inyo, Cheryl, no? Kagaya na lamang dito, ang may bagsak presyo tayo mga torotot dito. Dito, 8 pesos daw ang halaga ng mga ito, yung maliliit. At meron din tayo dito, yung mga air horn, hindi na kailangang hipan pa. Ito ay 50 pesos daw. Tapos, meron din tayo dito mga malalaking torotot gaya nito na 65 pesos at meron din tayo dito yung mga set, ayan, na 150 pesos ay 20 pesos na. So, ganyan kamura yung mga nabebenta ditong mga torotot. At Cheryl, sabi nga dito, no, ang balak daw nila pagdating ng December 31 ay baka sila magbagsak ng presyo dahil pagdating daw pagtapos ng bagong taon, baka hindi na rin maubos ang mga ito. Kaya naman inuubos talaga nila ito bago dumating yung bagong taon. At pagdating naman, Cheryl, no, sa mga pang-dekorasyon, pang New Year's Eve, syempre hindi naman makukumpleto yung ating bagong taon kung walang mga dekorasyon. At meron din naman tayong mga nagbebenta dito na for as low as 50 pesos, kumpleto na yung numero ng 2026, so yung mga balloons. At pagdating naman sa banner, meron ding 80 pesos, pwede nang makabili ng banner na Happy New Year. At kapag naman set yung banner at yung balloons, merong as low as 160 pesos, pwede nang mabili ito. At pagdating naman, Cheryl, no, syempre, sa hapagkainan naman, hindi naman makukumpleto rin ang bagong taon kung wala yung mga bilog na prutas. Sa ngayon, nagtanong tayo ng mga bentahan ngayon dito na kung saan talamak na rin yung mga nagbebenta.
At ito yung mga nakuha nating presyo. Ang mga mansanas sa peras, 35 per piraso o 100 pieces per 3 pieces to. At meron tayong Chico, 100 pesos per isang kilo. Kastanyas, 300 pesos per kilo. Pinya, 150 pesos per isang piraso. May mga star apple din na 100 pesos per kilo. Melon, 90 pesos per kilo. Ubas, 250 pesos per kilo. At longgan na 100 per kalahating kilo. Cheryl, meron din tayong mga nagbebenta dito ng mga pailaw, no? Ito nga sa aking tabi ay meron din ditong nagbebenta ng pailaw, particular na itong mga lucis, mga fountain. At meron din tayong mga nakita kanina na nagbebenta ng mga fireworks, ano? At dito yan, meron pa rin dito sa Bahanggi lang Tabora, may mga nagbebenta rin dyan ng pailaw. At kanina tinanong natin kung magkano ba yung kanilang mga presyuhan ngayon. Merong pinakamura, lucis per tale, 100 pesos na ito. At yung pinakamaliit na fountain, 50 pesos. Kapag naman malaki, nagiging siya hanggang 250 pesos. At mga fireworks din na 2,000 pesos yung minimum. Pero Cheryl, sinusiguro naman daw ng kapulisan na yung mga nagbebenta ng mga pailaw dito ay may lisensya at otorisadong magbenta dahil nga mahigpit na pinagbabawal yung pagbebenta ng mga paputok. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Salamat po kayo mga kapatid. Magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Mga kapatid, humakot ng parangalang Manila's Finest sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Tuloy-tuloy rin po ang kasa pagsorpresa sa mga manonood ng kanilang MMFF entry sa mga sinihan. Narito po ang report. Pinakamaraming awards at pinakamaraming nominasyon. Yan ang tinanggap ng MQuest Signal at Spring Films produced entry na Manila's Finest sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Inuwi nito ang third Best Picture, Best Cinematography para kay Raymond Red, Best Production Design, Best Musical Score, Best Sound Design, Best Original Song para sa Sandalan na inawit ni Piolo Pascual sa panulat ni Venny Saturno, Best Float at ang prestihiyosong Gatpuno J. Villegas Cultural Award na ibinibigay sa mga pelikulang mahusay na naglalarawan ng kulturang Pilipino sa entablado. Magkakasunod na taon na itong napanalunan ng MQuest Produced Films. Matapos itong iuwi ng Gomburza at The Kingdom. Proud ako sa lahat, no? Ginawa namin to in less than 3 months, actually 2 months. Dahil sobrang busy yung actors namin. Nag-world tour pa yan si Piolo. Pero nagawa namin na maganda, nagawa namin ng matino. At na-share namin yung message na gusto namin i-share na sa hirap ng society natin ngayon, kailangan natin yung mga taong may malasakit, may mga taong may integridad, may mga taong ipaglalaban, 'di ba, ang bansa natin. As Police Captain Homer Magtibay ang karakter ni Piolo Pascual sa Manila's Finest na humaharap sa lumalalang krimen, politikal na manipulasyon at sistematikong korupsyon sa Maynila. Kasama sa pelikula sina Enrique Hill, Ariel Rivera, Romnick Sarmenta, Joey Marquez, Soliman Cruz, Cedric Juan, Jasmine Curtis Smith at marami pang iba. Special mention naman si MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan na nominated ulit as Best Supporting Actor at ang MMFF First Timer na si Ashton Olviga na nominado agad as Best Supporting Actress. Wasn't expecting it. Actually before that, I think nabanggit ko yung there's no small actors, there's no small role, only small actors, and then I got that nomination. I'm so thankful. Alam niyo po, being part of MMFF, sobrang laking bagay na yun and maging nominee. Wow, thank you po, thank you. Parang akong panalo pa rin eh. Lahat kami uuwing panalo. Isa na namang panalo for the LGBTQIA+ community. Matapos si uwi ni Vice Ganda ang Best Actor Award para sa Call Me Mother. Naging makasaysaya naman ang Best Actress win na napanalunan ng person with Down syndrome na si Crystal Go for I'm Perfect.
Kasabay nito, tuloy-tuloy ang cine tour ng mga bida ng Manila's Finest sa iba't ibang mall. Sinorpresa ni Piolo Pascual, Rico Blanco at Tyke Sanchez sa mga moviegoers sa SM Fairview. Bumisita rin sila Papa P sa SM San Lazaro sa Maynila, kung saan dinumog din sila ng fans. Nagpapasalamat din sila sa mainit na suporta para sa pelikula. Abangan sina Rico Blanco, Rica Peralejo, Ashton Olviga, Tyke Sanchez at Inday Fatima sa SM Grand Central, SM Caloocan at sa SM North EDSA mamaya kung saan nandoon din si Piolo Pascual. At mapapanood pa rin sa mga sinihan nationwide ang pinaka napapanahon at pinakamakabuluhang pelikula ng taon, ang Manila's Finest. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa iyo, Cheryl. Thank you, MJ. Ikaw ba nakailang ka ng pelikula? Ako, nakapanood na ako kagabi ng Manila's Finest. Kasama Yes. pamilya ko. Actually, para mga nakatatlong pelikula pa lang ako so far, pero hahabol ako dahil hanggang January 14 pa po ang MMFF. Yes, mga kapatid, suportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Oh, mga kapatid, ayan yung mga nagbibilang na. Ito po, mga kapatid, 3 tulog na lang bago ang 2026. Yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.